Jenny Marcus Bermud. At ito ang nakikinig sa iba, noon at ngayon. Ang podcast kung saan natin susuriin ang kasaysayan, kultura, at mga pagbabago sa pamumuhay ng Ifugao. Sa episode na ito, ating aalamin kung sino nga ba ang mga Ifugao, ano ang kanilang mga tradisyon, at paano sila naapektuhan ng kabagong panahon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Sino nga ba or sino ang mga Ifugao? Ang Ifugao ay isang pangkat etniko sa Cordillera Administrative Region, lalo na sa lalawigan ng Ifugao. Kilala sila sa kanilang hagdang-hagdang palayan o Banawe Rice Terraces na pinaguriang 8th Wonder of the World. Merong mga katangian ang mga Ifugao. Sila ay may sariling wika, ngunit marami din ang marunong ng Ilocano at Filipino. Malakas din ang paniniwala ng mga Ifugao sa espiritu ng kalikasan at ninuno. Mahusay rin ang mga Ifugao sa agrikultura, lalo na sa rice terracing. At eto, meron akong fun fact. Ano yun? Alam niyo ba na ang Banawe Rice Terraces ay hindi lang simpleng palayan? Isa itong sistemang pang-agrikultura na nagpapakita ng husay ng Ifugao sa irrigation at conservation. Ikaw, ano naman ang masasabi mo? Ang mga Ifugao ay may sariling kultura at tradisyon. Ang kultura ng Ifugao ay mayaman at panitikan, sining at spiritual. Maraming aspeto ng kanilang pamumuhay ang umiikot sa reliyon at agrikultura. Meron silang panitikan at awitin. Isa sa panitikan ay yung kudkud, epikong inaawit tuwing anihan, kasal o mahalagang okasyon. Yung isa rin ng awitin ay alin, isa pang epiko na nagkwento ng pagmulan ng Ifugao. Alam niyo ba ang hudhud ay kinilala ng UNESCO bilang masterpiece of the oral and tangible heritage of humanity? Talaga ba? Totoo ba? Oo. Meron din silang ritual at pananampalataya. Isa rito yung baki, isang seremonya kung saan ang baki o shaman ay nanalangin sa mga anito para sa proteksyon at kasalanan. At sa pananampalataya naman, meron silang Gotan, festival bilang pasasalamat sa magandang ani. At meron silang kasuotan at sining. Yung pananamit nila ay bahag para sa mga lalaki, tapis naman para sa mga babae. Makukulay na borda na may simbolikong kahulugan. Yung sining nila ay tinatawag na wood carving. Ang eskultura at figurine tulad ng bulol ay itinuturing na sagrado. At alam niyo ba na ang Banawe Rice Terraces ay hindi lang matanda? Ito ay sobrang tanda na mas matanda pa ito sa Great Wall of China. Itinayo ito mahigit 2,000 taon na ang nakalipas gamit lamang ang kamay at simpleng kagamitan. Halimbawa, isipin mo kung gaano kahirap magbuhay at mag-akit ng matatarik na bundok na walang makabagong makina. Ang tsaga at disiplina ng Ifugao ang nagpapatibay sa kanilang kultura. Hanggang ngayon, ang bulol isang kahoy ng bulto ng Diyos ng ani. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin nila ito bilang anting-anting at agrikultura. Narito ang mga pagbabago sa panahon. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng maraming pagbabago sa kultura at pamumuhay nito. Tulad ng edukasyon at modernisasyon, marami ng Ifugao ang nag-aaral sa lungsod para mas magandang oportunidad. Unti-unti nang nababawasan ang paggamit ng wikang Ifugao dahil sa impluwensya na rin ng mga Pilipino at Ingles.
Narito pa ang iba, pagbabago sa tradisyon. Hindi na gaanong isinasagawa ang ilang ritual tulad ng baki dahil sa pagpasok ng Kristyanismo. Ang kasuotan ng Ifugao ay kadalasang nakikita na lamang sa festival at turismo. Pangatlo, ang turismo at ekonomiya. Maraming turista na ang bumisita sa banal na residences at iba pang cultural site. Lumago ang industriya ng turismo, ngunit may mga epekto pa rin ito sa tradisyonal na pamumuhay. Ang Ifugao ay isa sa mga indigenous groups sa Cordillera. Bukod sa Hagdang-Hagdang Palayan, sila ay kilala sa kanilang matibay na paniniwala sa kalikasan at espiritu ng mga ninuno. Ito, fun fact mga girl. Ang salitang Ifugao ay nagmula sa Ibugo na nangangahulugan mula sa burol o mga taong galing sa matataas na lugar. Halimbawa, sa kabila ng matarik ng mga bundok, ang mga Ifugao ay may mga kakaibang kakayanan sa paglalakbay gamit lamang ang kanilang mga paa. Kahit walang sapatos, sanay silang umakyat at bumaba ng bundok na parang normal lang. Bakit nga ba natin kailangan i-preserva ang kultura ng mga Ifugao? Sa pagkakaalam ko, kailangan nilang i-preserva ang kultura ng Ifugao dahil ang kanilang mga kasanayan sa agrikultura ay isang pamana ng sinaunang inhenyeriya. Ang kanilang sining at panitikan ay bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Ang kanilang pananampalataya sa kalikasan ay mahalagang aral tungkol sa pangangalaga ng ating kapaligiran. Sa kultura naman at tradisyon ng Ifugao, malalim ang kultura ng Ifugao mula sa epikong panitikan hanggang sa mga ritual at kasuotan. Una, alam niyo ba mayroong panitikan at awitin ng mga Ifugao? Eto, fun fact. Ang hudhud ay inaawit ng isang tao at inuulit ng grupo, kaya kahit walang nakasulat, na ipapasa ito sa maraming henerasyon. Halimbawa, isipin mo ang isang lola na nagkukwento ng alamat sa kanyang mga apo, pero sa Ifugao, ito ay inaawit ng mga ritmo at himig. Wadaan bugay ayo buganatoy. Ang mga ritmo at himig. Ang galing! At meron din ang mga Ifugao ng ritual at pananampalataya. Fun fact ulit, ang mga ritual ng Ifugao ay hindi basta-basta. Ang baki ay ginagawa ng isang mumbaki or shaman na dapat may malalim na kaalaman sa dasal at seremonya. Halimbawa, kapag may sakit ang isang Ifugao, madalas na gagawin ang baki upang humingi ng tulong sa mga espiritu imbes gumamit agad ng gamot. Kung tutusin, hindi sila masyadong sa kanila, hindi sila pumupunta sa mga hospital. Oo, kasi nga may ano sila parang may sarili silang paniniwala. Yung parang may ritual silang ginagawa. Parang dito rin sa atin, di ba? Bawa, may mga nagkasakit. Di ba dapat na imbes na magpa-hospital ka na kasi baka may ganitong sakit niya. Di ba? Parang naman sa kanila na mas uunahin nilang pumunta sa mga mumbaki or shaman na tinatawag para humingi ng tulong sa mga espiritu imbes na pumunta sa malalim na hospital or mga tawag nito yung sa barangay hall Center. yan, yung center para humingi ng gamot pero mas pinili nila na sa Sa ritual na lang mo gamit. kasi yun yung paniniwala nila. Iba kasi
Kaya sa atin, sa mga Kristyanismo. At meron din akong fun fact para sa kasuotan at sining. Ano yun? Ano naman? Ang makukuling na descendant sa tapis ng mga Ifugao ay hindi lang palamuti. May mga lihims na mensahe ito tungkol sa kanilang pamilya at tribu. Halimbawa, isang babaeng Ifugao ang maaaring magsuot ng tapis na may espesyal na buntag para ipakita na siya ay ikinasal na o galing sa isang pamilya may mataas na katayuan. So, para sa kanila, kapag ang babae ay inasal, meron silang tradisyon na dapat yung damit nila is makukulay. Oo. Parang ganun. Oo. Para Kasi alam ng mga mga espesyal tao. na bunda. Para alam ng mga tao na yung babae na rin ay Ikakasal na, or ikakasal. Or ikakasal, or kung hindi man, na nandun sa pamilya, na may mga kaya. katayuan. Oo, parang ganun. Yung parang mayayaman. Ganun pala sa Ifugao, ganun pala ang kultura nila. Ibang-iba sa Kristyanismo. Tama. Ifugao ay hindi lang ito tungkol sa kasaysayan. Ito ay bahagi ng ating pagkatao bilang Pilipino at ito rin yung mga sinaunang tao na namumuno sa ating bansa. And lang. At dyan nagtatapos ang ating episode ng Ifugao noon at ngayon. Sana may bago kayo natutunan tungkol sa mayamang kultura ng Ifugao at ang kanilang patuloy na pagbabago ng modernong panahon. Pero hindi pa kami dyan nagtatapos dahil meron pa kaming mga fun fact para sa inyo. Fun fact, alam mo ba may ilang Ifugao na nagmamay-ari na ngayon ng cellphone at gumagamit ng social media? Ngunit sa mga liblib na lugar, ang mga tradisyonal pamumuhay ay nananatili pa rin. Halimbawa, noon ang mga kabataan sa Ifugao ay natuto ng hudhud sa pamamagitan ng pakikinig sa matatanda. Ngayon, may mga video na sa YouTube kung saan maaari itong mapanood at mapakinggan. Yun lang. Halimbawa, pero diba, kahit na may mga social media na at meron ng mga cellphone ang iilan sa mga Ifugao, mas nakakatuwa pa rin kasi bilang yun yung tradisyon nila, yun yung kultura nila, at least kahit papano, meron pa rin natitira na hindi pa nakasakop ng teknolohiya, hindi pa na kasi alam naman natin sa panahon ngayon, ang teknolohiya o ang social media ay hindi nakakabuti sa lahat. Kasi lagarin na din siya sa buong mundo. Madami na naaapektuhan ng mga teknolohiya. Ating pangalagaan ang kulturang Ifugao dahil ito ay bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. May fun fact ulit ako. Ang Banawe Rice Terraces ay minsang naitala sa World Heritage Endangered. Wow! List ng UNESCO dahil sa kapabayaan at modernisasyon, buti na lang sinimulan muli itong alagaan ng lokal na pamahalaan at mga residente. Halimbawa, kung hindi natin alagaan ang mga terraces na ito, maaaring masira ito at hindi na maibalik sa orihinal na anyo, tulad ng ibang ancient wonders na naglaho sa kasaysayan. Kaya dapat natin pangalagaan ito dahil isa rin sa kinikilala ang Banawe Rice Terraces. At hindi lang, kasi di ba ang Banawe Rice Terraces, mas matanda pa siya sa, sa China? Oo, yung sa Great Wall of China. Pag yung Banawe Rice Terraces ay napabayaan at nasira, parang isang kasayangan parang isang kasayangan na mawawala yan dito sa atin. Hindi lang sa Ifugao, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Kaya dapat natin pangalagaan, hindi man tayo Ifugao, pero yung mga turistang
Kasi ngayon, yung Banawe Rice Terraces, isa na rin siya sa mga tourist spot. Yes. Ano, dinadayo na rin. Oo. Pinupunta Kaya talaga dapat pangalagaan yan kasi napakagandang Napakagandang. Kasi ang pangit naman yung Banawe Rice Terraces, hanggang history na lang kung mapapabayaan yan. Paano na yung mga susunod na henerasyon ng mga Ifugao na hindi na maaabutan yung Banawe Rice Terraces? Kaya dapat talagang alagaan yan, panatilihin, at wag sanang abusuhin ng mga tao. At dyan nagtatapos ang ating episode sa Ifugao. Noon ano yun? Sana ay bago kayong natutunan tungkol sa mayamang kultura ng Ifugao. Wait lang. Ano ba? Hindi ka ba tapos? Tapos na Hindi tayo. pa. Meron akong isang Hindi, bata. tapos na tayo. Nag-break na tayo. Ito naman, oh. Ay, so... Sige na, pagbigyan mo na may fun pa. Alam niyo ba, Ang Ano? ang ilan sa mga Ifugao elders ay gumagawa pa rin ng tradisyonal na alak. Oh, alak. Sarap. At alam mo, yung alak, nilalagay sa bigas Paano? na tinatawag na bayan na ginagamit sa mga espesyal na selebrasyon. Sarap. Tulad ng may mga kasal or birthday kung halimbawa, Oh. kung ikaw ay bibisita sa isang Ifugao community at inaalok ka ng bayan, ibig sabihin ay tatanggapin nila bilang isang espesyal na Pupunta. bisita. Pupunta tayo doon. Magiging espesyal ang pera ba? Tama. Alam niyo ba, espesyal ako, kaya dapat pupunta ka. Tama na. Ang Tama na yan. bayan. So, may tanong ako sa iyo. What are the main livelihoods of the Ifugao? Or in Tagalog, ano ang mga kaunahing kabuhayan ng mga Ifugao? Our main livelihood is farming, especially rice with the rice terraces. There are also those who weave, carve, and make other arts. Also me, I have a question for you. Can you share some of the unique traditions and culture of the Ifugao? In Tagalog, maaari mo bang ibahagi ang ilan sa mga natatanging tradisyon at kultura ng mga Ifugao? Alam niyo ba, maraming mga tradisyon ang mga Ifugao tulad ng mga ritual sa pagtatanim at pag-ani, mga awit at sayaw na sumasailalim sa kanilang kasaysayan at paniniwala. At ang paggawa ng kinasol, isang uri ng tela na gawa sa abaka. Meron din akong katanungan. What is the importance of the rice terraces in your culture? In Tagalog, ano ang kahalagahan ng hagdang-hagdang palayan sa inyong kultura? Ang hagdang-hagdang palayan ay sentro sa kultura ng mga Ifugao. Sumasalamin sa mga kanilang malalim na koneksyon sa kalikasan at kanilang mamumuhay na nakabatay sa kultura. Ito ay hindi lamang pinagbuga ng pagkain at kabuhayan, kundi simbolo rin ng kanilang pagkakaisa at kolektibong paggawa bilang isang komunidad. Ang mga palayan ay pamana ng kanilang mga lipuno, nagpapakita ng kanilang kasaysayan at tradisyon na ipinapasa sa mga susunod na henerasyon, ang nagsisilbing bahagi na ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga Ifugao. Last, ano ang mga hamon ng kinakaharap ng mga Ifugao sa Last, what are the challenges faced by the Ifugao today? Or in Tagalog, ano ang mga hamon na kinakaharap ng mga Ifugao sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan, nakaharap ang mga Ifugao sa ilang mga hamon. Kabilang dito ang pagbabago ng klima na nakakaapekto sa kanilang agrikultura at mga hagdang-hagdang palayan. Ang pag-alis
Hanggang sa muli, paalam! Bye! Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi kan itata. Ayan dagiti tuwatu, aglagtu-lagtu, ijay nga tu, amangan lamok kanda do mga insekto. Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi kan itata. Ayan dagiti tuwatu, aglagtu-lagtu, ijay nga tu, amangan lamok kanda do mga insekto.